Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Reverend Jonas Gabani mula sa CRC Chess Daughter Church ng Teresa Martires City, Cavite. Ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang salita mula sa Deuteronomio, Kabanata 33, talata 20 hanggang 21, na ang pamagat, God, He dwells as a lion. Sa Ingles ay Deuteronomy chapter 33 verse 20 to 21 mula po sa New International Version. About God he said, "Blessed is he who enlarges God's domain. God lives there like a lion, tearing up the arm or head. He chose the best land for himself. The leader's portion was kept for him when the heads of the people assembled. He carried out the Lord's righteous will and his judgment concerning Israel." Tungkol kay God ay sinabi, puri ng Diyos na nagpalawak ng lupain ni God. Si God ay parang leon na nag-aabang at handang sumakmal ng leeg o kamay. Pinili nila ang pinakamainit ng lupaing na babagay sa isang pangunahin. Sumama siya sa mga pinuno ng Israel upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin. Ang Deuteronomy chapter 33 verse 20 to 21 patungkol po sa buhay ni God. Si God ay isa sa mga 12 anak ni Jacob, ikapitong anak ni Jacob, at siya ang nagtatag ng lipi ng God sa Israel. Siya ay anak ni Jacob kay Silpa, ang aliping babae ni Leah. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan ng swerte o luck o kapalaran o fortunate sa Hebreo. Kaya bago po tayo lumawig sa ating pag-uusapan ngayong umaga, tayo muna po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong paggabay sa amin sa araw-araw. Salamat po na maintindihan at maunawaan namin ang iyong plano. Panginoon, ang iyong ipinapahayag mula sa mga anak ni Jacob. Makita namin na ikaw, Panginoon, ay nangunguna. Ang iyong intervention, ang iyong protection ay patuloy na gumagabay sa kanila. Kaya marami pong salamat. Gayon din ang iyong lingkod ay maranasan namin ang mga bagay na ito na pag-iingat mo sa mga anak ni Jacob, ang kanyang 12 anak, Panginoon. Kaya salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa pag-aaral namin patuloy. Ito pong aming samandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Deuteronomio 33, 20 to 21 ay bahagi ng pagpapala ni Moises sa mga lipi ng Israel bago siya namatay. Sa mga talatang ito, binabanggit niya ang lipi ni God na tumanggap ng isang malawak na lupain at nagpakita ng katapangan sa pakikidigma. Ang lipi ni God ay kilala sa kanilang katapangan at husay sa pakikidigma. Sa talatang 20, binanggit ni Moises ang pagpapala kay God na inilarawan bilang isang mandirigma na naghahanap ng isang ligtas na tirahan. Ang kanilang teritoryo ay nasa silangan ng Ilog Jordan, isang lugar na angkop para sa pagpapastol ng kanilang mga hayop. Samantala, ang talatang 21 ay tumutukoy sa kanyang pagpili ng isang bahagi ng lupain na angkop para sa kanyang tribo at sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang mga lipi bago siya tumanggap ng kanyang sariling mana. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katapangan, pagsunod at pagtutulungan sa pamumuhay ng bayan ng Diyos. Maraming salamat sa araw na ito na kung saan tayo po ay biniyayaan na mapag-aralan ng kanyang salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni God na kung saan siya ay mapalad na biniyayaan ng Panginoon ng maraming bagay, hindi lang tirahan, hindi lang mana, kundi katapangan bilang isang mandirigma. Kaya salamat sa iyo, Panginoon naming Diyos, sa buhay ni God na ikapitong anak ni Jacob. Ito po ang aming samudalangin sa matamis mong pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay inaanyayan ko po kayo na lagi po nating tungayan ang programa ng Tinapay Mula sa Langit araw-araw sa oras na 5:30 ng umaga. Pagpalain po tayo ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang ating araw ngayong umaga. Buong araw po ay maranasan natin ang kanyang kabutihan. Maraming pong salamat. Ingatan po tayo ng ating Diyos ng may kapal. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Amen.